Mapagpalang bagong taon sa bawat isa sa atin, no? Sa umagang ito. Kamusta na po mga kapatid kay Kristo? Masaya po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Dapat tayo magsaya. Amen. Oh, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay hayag ang kanyang salita, no? Sa bawat isa sa atin. Siyang maluwalhati sa ating mga ginagalawan. No? So, yung ating title po ay The Just, no? Ang paging ganap. Ang topic po natin, The Just shall live by faith. No? Ang ating teksto sa Roman chapter 1 verse 16 verse 17. Pwede po lang tayo tumayo. Mabasahin po natin ang ating teksto. Hallelujah. Sabi nyo, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwede na po tayo umupo, mga kapatid. So, yun po ay may mga mahalagang puntos po rito na napaloob sa ating teksto. No? So, yan po yung ating topic, The just shall live by faith. Ang ganap ay siyang mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Yan. So, sabing ganon, mga kapatid, dito po sa ating topic, ayon sa ating teksto, binasa, ay may 3 puntos na mahalagang marinig natin. Lahat ay maunawaan sa umagang ito. So, yan po na dapat maging interesado tayo dahil ito ay mahalaga, no? Sa mga panahon nga ito, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siya ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas sa bawat sumasampalataya, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So yan po ang ating marinig sa umagang ito, no? So, ano po yung unang pinapakita rito? So, mahalaga po ay interesado po tayo na marinig to. Ang unang punto ay mahalaga at marinig po natin sa umagang ito. Ang punto, una, ay ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat hindi ko ikinahihiya. Hindi ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang katotohanan na mailigtas yung tao sa pamagitan ni Jesus. Kaya nga, isipin po natin sa mga panahon ngayon, mga kapatid, hindi tayo dapat mahiya. Bakit? Na si Kristo sa atin. Na siya ang totoo sa ating buhay. Saan man tayo paparoon, ang katotohanan ay siya. Sabi nga no sa Bible, verily, verily knows the truth, and the truth shall set you free. Kapag nalalaman ng kapwa natin ang katotohanan, ay papalayin siya, mapapalaya. Dahil sa katotohanan ng totoo na tinanggap natin, wala nang iba. Isa lang. Amen? Isa lang tinanggap natin. Si Jesus lang. Oh. Si Jesus lang tinanggap natin. Hindi na mahirap isipin. Hindi na kung anong isipin natin. Isa lang, ha? Tandaan natin, isa lang. Ang pangalan ni Jesus, ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus, magligtas. Yan ang ibig sabihin, pangalan ni Jesus, magligtas. Amen? Amen, magligtas siya.
Kaya dito sa first step po natin, sa Psalm, sa Salmo chapter 14, verse 9 hanggang 10, ang sabi niya, ako'y nagpapahayag ng mabuting balita. No? Noon pa man, ipinapahayag na yon. Sabi niya, ng katuwiran sa dakilang kapisanan, narito, no? Hindi pipigilin ng ang aking mga labi. O Panginoon, iyong nalalaman. Kaya nga tayo, bilang mananampalataya, na inihayag ang katuwiran ng Diyos sa bawat dako na ating ginagalawan. Bakit? Siya ang totoo. Hindi pipigilin ang mga labi sapagkat kasama mo si Jesus. Kasama mo ang Diyos. God is with us. Sa panahon ngayon, hindi dapat patulog-tulog. Hindi dapat paligoy-ligoy. Panahon na para ipangaral ang mabuting balita. Nalalaman natin sa buong daigdig ay maraming nangyayari. Ano ba ang ating desire sa ating Panginoon? Ang Panginoon, niluwalhati natin, pinupuri natin sa lahat ng ginagawa natin. Dahil ang kaluwalhatian ng Lord, isang masaya sa isang Kristiyano. Masigla sa isang Kristiyano. Ang kapurihan at kaluwalhatian niya, hindi mahadlangan ng mga masama, hindi mahadlangan ng mga sariling desisyon, kundi ang desisyon ni Lord ang dapat gumalaw sa bawat isa sa atin. Hindi na paligoy-ligoy. Ako, nagnanalangin sa Panginoon, Lord, kahit na ganito ang kalagayan ko, sitwasyon ko, kahit may edad na po ako, walang pong imposible sa iyo. Wala pong mahirap sa iyo. Lord, I trusted according to your will. Gagamitin mo ko. Oo, dapat matapang ang isang tao sa pagpahayag ng katotohanan ng Diyos. Dapat nagkaroon ng journeys kung paano gawin ang kapurihan, ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, hindi na patulog-tulog ngayon eh. Iba na yung panahon. Go na, go. Hindi yung go home. Go. Going forward, aiming upward. Yun ang sinasabi rito sa first step po natin sa Psalm 19 na dapat isagawa. Mga bata, mga binata, ready ba tayo? Ha? Ready ba tayo mangaral? Oo. Kaya mayroon kong 4 na tinataar-target na sinasama-sama para matuto. Kasi kailangan may mga kasama na maghayo. Narito nga iba. 4 yan sila. Yan ang plano ko na talaga, Lord, tulungan mo kami na 5 para ihayo ang magandang balita. Kasi magandang balita masaya na balita. Walang iba kundi si Jesus. Jesus, yun, maliwanag. Kaya sabi ko doon, ako ang buhay, sabi ni Jesus doon sa John 1:4, ang buhay ay ilaw. Ang ilaw ay hindi magagapi ng kadiliman. Basta si Jesus kasama mo, success ka. Dahil ang liwanag sa iyo. Yan. Amen. Pangalawa, letter B, hindi ko inukukuble ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Yun ang katwiran ng Panginoon na sa ating puso. Sapagkat tayo nanampalataya sa Kanya. Tandaan po natin yun. Ang isang Kristiyano, matuwid yan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. So, ang sabi,
doon pa rin kadugtong ng Psalm 40, 19:10. Sabi niya, aking ibinabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Yan. Naunuan po ba natin, mga kapatid kay Kristo? Ibinabalita yan. Mahirap lang kung hindi natin ibabalita. Kasi mostly binabalita natin yung mga karanasan natin, kung saan-saan tayo, mga grupo na nagsimula, yung mga barkada, yung mga itsidira, mga tawag yun, mga kaibigan, kinukwento natin to, no? Masaya. Pero ang pinakamasaya, ibinabalita natin si Kristo sa ating mga kapwa. Yan ang pinakamasaya. Oo. Wala na kang isipin kasama mo si Jesus So, noon nga yan sa last month, nag-share po ako ng gospel ng Panginoon sa kasama ko. Kako, mga kaibigan, halin muna kayo, makinig tayo, nanalangin po kami. Sabi kong gano'n, pagkatapos, ano ba yung pinaka-the best sa buhay mo? Ano pa yung pinakamagandang iniisip mo? Bilis sila makasagot. Siyempre, nasa kamunduhan. Alam mo yung kaibigan, pinaka-the best sa buhay mo, yung kaligtasan. Para pag tinanggap mo si Kristo at nanatili ka kay Kristo, maging patatagin ka ng Panginoon. Yan pinakamagandang isipin po natin. So after that, nag-share po ako ng gospel, nanalangin po kami sabay-sabay, tumanggap sila. Ay nga, pinuntahan ko kahapon. Hindi pa maka-attend kasi mayroon pang mga appointment din. Grabe talaga. So, yan mga bagay na yung tawag dyan, yung desire po natin na maibahagi si Kristo sa ating kapwa. Kaya nga, sabi ganun, pangalawa, at iyong pagliligtas, talagang binabalita natin yung kaligtasan sa ating mga kapwa. Una, sa ating pamilya. Pangalawa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, no? Kasama sa trabaho. No? Kasi yan ang sinasabi ni Pablo. Sa mga tawag yan, yung kapisanan. Kaya hindi dapat ilihim ang kagandahang loob ng Diyos. At ang iyong katotohanan, sabi ni Pablo, at dakilang kapisanan, sa dakilang kapisanan. Ito po yung inihayag, ito po yung in-expose yung katotohanan ng Panginoon sa harapan ng ating mga kapwa-tao. Ito sa panahon ngayon, tamang-tama. In time na. Kaya nga kako, mga kaibigan, malapit na ang Panginoon Jesus. Dapat tayo maging handa. Dapat tayo maging prepared na sa mga panahon ngayon. Anong pinaka-the best na preparasyon? Yung buhay mo, sabi ko, buhay ko, na hindi tayo mabahira ng kasalanan. Hindi tayo dapat magtanim ng galit sa ating mga kapwa. In spite na tayo magtanim ng galit, hindi tayo makaharap sa Panginoon kasi may may mansa ka Kaya ang preparasyon mo, maging malinis ang iyong buhay. Wala kang sabit sa kapwa-tao. Yan ang preparasyon. Pangalawa, yung iyong pananatili sa Panginoon. Yan ang paghanda. Mamatay ka man, mamatay man ako, kapag ito, nakita ng Panginoon, malinis yung ating buhay, ililigtas ka. Dahil sa iyong pananalig. Kaya yung sabi ko, preparasyon. Nyo. Tayo lahat. Yan yung ng Panginoon para maging handa. Yan ang magandang buhay sa tao, sa isang tao. Ngayon, pangatlo, sabi letter C. Sa Mark 8:38, sapagkat ang sinumang magkahiya sa akin. Ano ba yung sinasabi? Mark 8:38. Basahin po muna natin.
Sabi niyo sa Mark 8:38, sapagkat ang sinumang magkahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na pangalunya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak. No? Ng tao, pagparito niyang nasa kalulatian ng kanyang ama, na kasama ng mga banal na anghel. Tandaan po natin, kapag ikinahiya natin si Jesus, ikakahiya rin tayo pagdating ng Panginoon. Amen? Dapat huwag tayong mahiya. Sabi ko nga, time na eh. Mas ma-advantage kapag buhay pa, ipinangaral na si Jesus. Anytime, anuman mangyari sa iyo, handa ka. Hindi ka dapat mahiya. Dala-dala mo si Kristo. Yan ang katotohanan na dala-dala mo ngayon. Sa sino mang tao, ay dapat huwag ikahiya. Huwag ikahiya. Tandaan po natin ha. Ngayon, mga kapatid, handa na tayo na, Lord, ikaw na ang aking kapangyarihan. Ikaw na ang aking karunungan. Ikaw na ang magdala sa akin. Sa mga kaibigan ko, tulungan mo ako. Dahil ang Panginoon maluwalhati. Ang Panginoon mapuri. Kapag yan po ang ipinapanalangin natin, mangyayari yan. Ngayon kung may mga tao, naku po, hindi tumanggap, Lord, maraming salamat, kayo pa rin ang aasahan namin at ang aming pagkatiwalaan na darating ang panahon, kayo po ang nakakaalam sa kanila. Hindi tayo dapat magalit. Kapwa-tao natin yan. Naranasan namin ni Brother Rico dati sa Project 4. Sinaran kami ng mga tao. Pero sabi namin, Lord, pagpalain mo po sila. Sabi nga namin ni Brother Rico, magbabahagi lang kami sa patungkol sa kaligtasan. Naman ang palatay naman kami. Bakit? Sige, labas na. Labas na. Lord, maraming salamat. Lipat kami sa kabila. Doon kami nag-share. May tao namang tumanggap. Kaya hindi sa lahat ng lugar mayroon mga Kasi may freedom yung tao. Binigyan ng Lord ng freedom. Kung talagang tanggapin na. Pero kung hindi na tanggapin. Hindi na mimilit yung Diyos. Amen. So, yan ang mga bagay na kapag tayo humayo, kasama natin ang Diyos, magalak tayo. Matuwa tayo. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen. So, pangalawa po, ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Yan. That is a power of God in the salvation, sa patungo sa kaligtasan. Sa Roma, chapter 1, verse 6, 17. Sabi nga sa Korinto, 1 Corinthians, chapter 1, verse 18, 24. Pangalawa to, ang puntos natin. Sabi niya, sapagkat ang salita ng cross, yan, sabi ni Pablo, ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Ngayon, sabi nga talagang kapag talaga hindi mananampalataya sa Panginoon, talaga pag namatayan, mapapahamak. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon na talagang ayaw niya mapahamak ang tao. Gusto niya talaga maligtas. Bakit? Siya lumikha ng tao Kalarawan at wangis. Sa matagpuan sa Genesis 1:26, yan ang plano niya sa tao. Maging kalarawan at wangis. Kaya yun, ang nangyayari sa atin, kapag tayo mananampalataya, maging kalarawan tayo ng Diyos at wangis. Sa kabanalan, katotohanan, at katuwiran. Yan ang liwanag sa buhay mo.
Yan. Kaya ang kaligtasan, na tayo naligtas, dapat tayo matuwa. Lagi tayong magpuri sa Panginoon. Lagi tayong magpasalamat. Ang atensyon natin nakatuon lagi sa Panginoon. Hirap at ginawa, kasama mo si Lord. Anong sabi niya? Kahit nagtatrabaho tayo, minsan wala tayong pinansyal, pero sabi ni Lord, anong sabi ni Lord? Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yan. Yan ang pangako ng Diyos sa'yo. Basta ikaw, gumagawa, humahayo, si Lord yung magbibigay sa iyo. Naranasan ko rin yan. Nung sa, sa Kabanatuan, na-imbita ko ni Pastor Mark Salunga. Sabi ko ipamasaya lang yung pera. Galing ko sa doon sa, ni Pastor Bani sa Kabanatuan. Sabi ni Pastor Mark, ikaw na assign. Sige. Lumabas ako. Sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala po sa akin. Pamasay lang talaga yung pera ko Baka pagbalik, wala kulang. Go! Pagkatapos ng mensahe, kako mga kapatid, uwi na ko sa Kabanatuan. O sige. Pasakay na ako. May naghabol sa akin, babae. Nagulat ako. Pastor, sa'yo. Binigyan ako ng 1,000. Praise God. Pero sinasabi sa Bible, kapag ginawa mo yung ng Lord, yung kalooban, yung sumunod ka, si Lord ang hahabol sa blessing. Oo, sigurado talaga yan. Amen. Praise God. Si Lord yung gagawa Hindi tayo. Magtiwala lang tayo. Yan ang naranasan ko. Yan. Sabi nga sa letter B, sabi ngunit, sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grigo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yan ang katangian ng Diyos. Ang kapangyarihan kay Kristo at karunungan. Kaya nga sabi kong kung kasama natin si Jesus, na talagang tayo humahayo, powerful ka. At mayroon kang wisdom. Amen? Go! Lakad! Masaya tayo Kasama natin yung Diyos Wala tayong dapat ikatakot. Hallelujah. Letter C. Nakalagay doon sa Act chapter 18, verse 4. Sabi at siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinaguga at hinihikayat ang mga Hudyo, pangalawa at mga Grigo. So ibig sabihin, yung gospel ng Lord, walang pinipili yan. Para sa lahat yan. Pero una sa Hudyo, tapos sa mga Grigo, tayo Grigo, mga Gentile tayo. So para sa lahat. No. Ang Panginoon siyang siyang ating pastor. Siya yung para sa lahat. Ang kalulatian ng Lord, yung kapurihan niya mahayag sa lahat ng dako ng daigdig nito. Sa lahat ng bansa. Glory to God. So, nalaman po natin pangyayari na doon nga sa UK, ang daming nampalataya dahil sa prayer, mga kabinataan. Dahil sa prayer, dahil sa paghayag ng salita ng Diyos, dumadami ang mga nanampalataya. Dumadami yan. Kasi, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kapurihan ng Diyos, yan mahayag sa lahat ng dako. Sa pagdating ng panahon, naroon ka sa piling ng Diyos, wala ka nang gagawin kundi magpuri. Luwalhatiin ng Diyos. Pinakamasaya yon na walang hanggan. Masaya ang buhay mo doon. Kaya dapat paghandaan po natin yung ating gagawin ngayon. Amen. Letter D, sabi nyo. At sinasaksihan ko sa mga Hudyo
at gayon din sa mga Grigo, ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo. Bilang witness, si Apostol Pablo na lingkod ng Panginoon. Doon, sa lugar na yon, sa mga Grigo, sa mga Hudyo. Ang napakahalaga, repentance. Kailangan talaga mag-repent yung tao na talagang natin na binabahagian ng gospel ng Lord. Repentance, magsisi. Yung totoo na pagsisisi. Yan. Para tawag dito, makalaya sa pagkakasala. Kahit na si Kristo nagpasan ng cross, kung yung kasalanan natin, kung iba, hindi pa nanampalataya, daroon pa rin yung bahid, yung kasalanan. So, kailangan magsisi. Kaya yung pagsisisi ay tanda ng pag-alis ng mga pagkakasala natin. Yung kadiliman, yung karumihan sa buhay ng tao. Kailangan mawala. After, maghari ang Panginoon Diyos at pagtanggap ng isang tao. Kaya yun, ito'y pinangaral ni Apostol Pablo. Kung paano si Apostol Pablo naging masipag, naging, tawag dito, laging kasama ang Diyos at laging matapang sa pagpangangaral ng salita ng Diyos. Nandun ang kanyang i-journeys. Kahit saan lugar, naabot ni Pablo. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga yung ating kongregasyon, ito rin yung sabi ni Bishop Alfred, na talagang prayer lang. Ang Panginoon sasagot sa ating mga pinapanalangin. Kapag nag-isa tayo nanalangin, ay tinutugon ng Panginoon yun. Kasi tinitingnan na doon yung unity. Yung i-journey sa pananalangin natin. Totoo naman yan. Kapag hiniling natin sa Panginoon, nagkakaisa, yung Panginoon gagawa. Panginoon, maglagay ng mga tao rito para manampalataya sa Panginoon. So, maniniwala tayo. Tayo? Antay lang tayo. Hindi tayo pwedeng pabigla-bigla. Antay lang. Kapag hiningi natin yan, asahan natin na tayo ibigay ng Panginoon. Hindi naman tayong rito nagmamataas sa ating sarili, kundi yung Diyos, yung ating niluwalhati sa buhay ng bawat isa sa atin. At kinikilala rin natin ating kapwa bilang pagmamahalan sa bawat isa. Yan. Kaya, ang pananampalataya napakahalaga sa isang tao na hindi tumanggap kay Jesus. Napakahalaga ang pananampalataya. Pangatlo, sabi niyan sa verse 17, ang katuwiran ng Diyos nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya dito po makikita po natin, pamantayan ng Diyos ay matuwid, katuwiran. Mula sa pananampalataya. Kasi pananampalataya natin ay dapat hindi magbabago. Ang pananampalataya natin may tiwala, may confidence sa Diyos na hindi natin nakikita. Confidence lang. Manatili ka ron para maging ganap ka sa harapan ng Diyos. Hindi pa bago-bago. Ano man sitwasyon natin, nanatili ka sa Panginoon. Sabi ko ganoon, patay o buhay, kapag ikaw ay confidence, yung pananampalatay mo, iligtas ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi sa letter A, ano ngang ating sasabihin? Sabi nun, sa Roma 9, chapter 9, verse 30. Ang mga hintil na hindi nangasisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran. Pangalawa, sa mga katuwid bagay ng katuwiran sa pananampalataya. Yan ang sinasabi rito.
Kaya nabase sa pananampalataya yung katwiran. Kasi Diyos matuwid. Yan yung sinasabi ni Pablo, no? Nangangaral doon sa Gentile, no? Sa mga Hudyo at Gentile. Yan ang ipinamalas niya. Yan yung binibigyan ng diin sa mga tao. Letter B, narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo. No? Habakuk chapter 2 verse 4, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yun. Pinagiging ganap ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya na mayroon hantong sa katuwiran. Yan. Kaya napakalaga, no, ang panahon na talagang ang isang lingkod ng Diyos nangangaral, mayroon yan reward sa Panginoon. Mayroon yan makakamtan. Sapagkat sabi ng Bible, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Walang nangangain ng mga tanga at mga insekto. Sapagkat kung saan kayamanan mo, naroon puso mo. Yung kayamanan, isa na ramdaman ko ang kayamanan na sinasabi ni Lord. Yan talaga yung mga tao na abutin sa pamamagitan ni Diyos. Yung mga kaluluwa. Isang kaluluwa, dalawang kaluluwa lang. Amen. Yan kayamanan mo. Na hindi mawala. Nasa puso mo yun. Nasa puso natin sa bawat isa. Kaya nga, masarap na damahin ang mensahe ng Diyos sapagkat ito po yung kanyang plano sa bawat isa sa atin na talagang mag-impok tayo. Mag-impok tayo ng kayamanan. So, by prayer, no? Tiyaga sa prayer. Hindi tayo pabago-bago. Kasama natin ang Diyos. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa ginawa na sa buhay natin sa oras na ito. Letter B, sabi nga noon. Letter B, letter C pala. Letter C, sabi niyan, nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Nakita po natin sa Hebreo 10:38, no? Hebreo 10:38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pangalawa, at kung siya ay umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. So yan, yung ipinapaabot, no, sa atin, Hebreo 10:38, kailangan tayo ay going forward, aiming upward. Kasi sa langit yung natin, target. Huwag tayong umurong. Anuman ang mangyayari po sa atin dito sa lupa, huwag tayong bumalik. Huwag tayong pabalik doon sa mga dati nating gawain. Kundi, paano tayo? Forward tayo. Straight forward, mga kapatid, ha? Sa mga panahon ngayon, walang dapat ikatakot. In time na. Yan yung atensyon ng dapat na isa sa atin sa Panginoon. Huling Kaya sa panalangin natin sa bawat isa, tulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo gamitin ng Panginoon na maging kalugod-lugod sa Kanya. Yan yung yung mensahe ng Panginoon ngayon. Wala na ibang mensahe. Kasi nakikita naman natin, nalalaman sa Matthew 28, 19, 18, 20. Yan yung mandate ng Panginoon sa Kanyang mga disciple. Mandato. Wala na iba eh. Ito na. Naunahan po ba natin, mga kapatid? Wala nang pinagbili ng Panginoon. Ito na eh. Hallelujah. So, praise God. At ang conclusion po natin, no? Sabi niya, ikaw ay masaya na ibabalita ang magandang balita ni Kristo sa kapwa-tao mo. Masaya ka ba na ibabalita si Kristo? Pangalawa, naway huwag malipasan ng oras at abutan ng dilim. Yan.
Hindi dapat tayo malipasan ng oras. Kasi yan yung ano natin yung ipinapagawa minsan ng Panginoon sa atin. Pangatlo, lumaban ka at panaigin ang magandang balita ni Kristo. Sa ngayon na, manaig, prevail. Sabi niyo, mai-prevail yung kagandang loob ni Kristo. Manaig talaga, mapanaig natin. Pang-apat, the mandate. Yan nga yung mandato ni Jesus sa kanyang mga apostol. 28:18-20. Yan ang mandato na talagang tayo go out, going forward sa Panginoon. Na talaga tayo magtrabaho na. Although dito tayo, iba yung pinapagawa ng Panginoon ngayon sa mga panahon rin, lumabas tayo at ipamalita natin si Jesus sa ating kapwa. Yan yung mensahe niya ngayon. Panglima, whosoever therefore shall be ashamed. Sabi ni Kristo, kung ikakahiya niyo ako, pagdating ng panahon ng babalik, ikakahiya ko rin kayo. Naunahan po ba natin? Huwag natin ikahiya si Kristo sa ating mga kapwa. Mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya, paglapit natin sa mga kapwa-tao natin, masaya tayo. Kaibigan, kamusta na? Magsaya tayo. May ibabalita ako sa inyo na pinakamasaya. Walang ibang ibalita kundi si Jesus, yung tagapagligtas. Masaya ko ba? Naunahan po ba natin? Yung bang encourage po natin yung ating kapwa. Tayo magpapakumbaba. Tayo gagawa ng idea para ang kalwalatian ng Diyos ay hindi mawala. Hindi mahadlangan ng mga makamundo. Hindi mahadlangan ng mga talino ng tao. Yung mga bisyo ng tao, hindi mahadlangan yan. Kundi yung salita ng Diyos, pinakamabisa yun. Pinamakapangyarihan yun. Sa lahat. Amen? Gising ba tayo? Gising tayo. Palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, maganda po ang reminders ng Panginoon, yung kanya nga ay pinarating sa atin hanggang dito tayo, mayroon talagang nais ng Diyos ipagawa sa atin ngayon, sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi naman ako nagmamalaki, no? Mayroon kong nasira ng gospel noon at lagi ko nung in-encourage kako, sige, kailangan magtipon-tipon tayo. So, ibig sabihin, sa bahay, kahit na mga 10 lang, mga 12, minsan yan, steady yun. Na talagang ang Diyos ang gumagawa doon. Maganda, isang napatutok ko nga, sila Sister Eliza, nagbigay ng television para gamitin doon sa praise and worship. Ang ganda, malaki, malapad. So, ibig sabihin, talagang malalaki yung Word of God doon nakasulat. Yung mga kapatiran, galak na galak mag-awit. Amen. So, maganda po yung talagang nangangasiwa sa Panginoon, sumusunod. Amen. Palakpakan mo pa natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Taas pa, tayo po. Father God, sa mga oras ito, salamat, Lord, sa mensahe mo na ipinagkalupo sa amin. Dahil kayo po ang Diyos na kataas-taasan na nagliligtas sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa mga salita mo na narinig po namin sa aming mga puso, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na palakasin mo po ang aming loob, ang aming espiritual na buhay para kami, Lord God, gamitin nyo sa mga panahon ito. Lord, sa kapurihan mo lamang at kalulatian, ang aming focus dahil ikaw, Lord, ang mapahalagaan sa buhay po namin. Sa bawat kapatiran, Lord, sa lugar na ito, tanging kayo, Lord, ang aming pinagkatiwalaan na yung salita mo, Lord, ipangaral sa lahat ng aming mga kapwa-tao, Panginoon.
sa awa mo't habag po sa amin, naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na gagawa sa bawat isa sa amin. Para Lord, ang aming panalangin ay tutugunin mo. At lubos kami nagtiwala sa iyo sa mga oras nito ay kayo po ang gagawa sa bawat isa. Nang sa gayon, Lord, ang kongregasyon mo, aapaw yung mga kaluluwa sa lugar nito. Kaya Lord, ang kapurihan mo at kaluwalhatian, Lord, sa lahat ng mga ginagalawan po namin, ay kayo ay mahayag, kayo mapasalamatan, kayo mapuri. Lalo-lalo, Lord, sa lugar na ito, inaasam-asam po namin na kayo gagawa sa bawat isa amin. Para Lord, marami mga tao aakyat dito. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.